Magandang umaga dyan, Ted, sa DJ Sasa at saka sa lahat ng inyong mga viewers. Salamat sa panahon, sir. Alright, sir, ang pinag-uusapan ngayon ang posibilidad ng amyenda sa Oil Deregulation Law dahil nga sa nangyayari ngayong sobrang taas sa presyo ng petroleum products. Ano po yung take doon? Opo, kahapon, tinalakay na yon. I think napasa na sa plenaryo. Ang Senado, handa naman sila pagdating doon. Ang sinasabi naman doon ay temporarily, suspend muna natin yung excise tax sa krudo at saka sa gasolina. So, yun lang po ang tinatalakay doon. Pati yung Biofuels Act, huwag muna mag-blending kung meron talagang source ng ganitong kalaki ng presyo. Opo, Congressman, sorry po, no? Parang hindi ho yata masyadong klaro yung aking katanungan sa inyo. Sir, wala ho tayong so far question na doon sa excise tax ho na pagsuspindi muna through an emergency power granted to the President. Ang tanong ko po, sir, yung pong oil deregulation law, yung amendment na sinasabi po ngayon na pinag-iisipan na daw po na magkaroon ng review ang Congress, ano po ang inyong masasabi doon? Unang portion pa lang yung talakay namin sa 1988 oil regulation dahil alam mo naman yon, Ted, panahon na natin yon, 1973 oil embargo, in the next one or more decade na-pass yung 1988 na oil deregulation law, kaya naging competitive na yung ating pricing. So hindi na po pampubliko ang nag-handle ng ating pag-import ng crudo, except PNOC natin, yung Philippine Oil Company, nag-explore tayo kung saan tayo makakuha ng crudo sa buong Pilipinas. But wala pong masyadong nakitang oil, kaya yung oil deregulation was very up at that time. Kasi para magkaroon ng maraming kompetensya, para bumaba yung presyo ng langis. Ganun ang sadya noon, Ted. Opo, yes sir, yun nga po. Yun po ang purpose, no, mismo. Pero ang sabi po ng halimbawa ni Congressman Miro Kimbo, no, ng Ways and Means Committee, yun po ang purpose. Pero mukha daw po ngayon dahil sa hindi na nagiging malinaw kung bakit ba humahantong sa ganitong presyo ngayon per liter yung pong benta ng mga gas companies. Kaya ang sabi niya, panahon na daw po para magkaroon ng review nang sa ganun, magkaroon ng transparency even sa pricing nito. So, baka daw po pwede na pag-aralan na magkaroon ng amendment sa batas. Kayo po, anong tingin nyo? Ay, tama po yun. Kasamang Ted, siyempre, kung i-privatize mo yan, lahat nagko-compete. Hindi man magko-compete yan kung walang profit. Meron silang profit for themselves. Meron din tax ang gobyerno sa excise tax at saka sa VAT. So kailangan ma-review talaga itong tatlo. Yung profit ng mga private companies, yung excise tax ng gobyerno at saka yung ating VAT. Dapat ang VAT natin hanggang portion lang yan doon. Halimbawa, for example, for the information sa lahat ng ating kababayan, na kung ang excise tax ay sumusuporta doon sa National Expenditure Program at saka nakasaad doon ang presyo ng langis natin between 50 to 60 pesos lang. But kung naging 100 yon, dapat hindi na ipairal yun. Yun ang dapat i-review namin. Yun, Ted, ang mga mabalangkasya namin in the next few days, next week. Opo. Sir, ang inyo pong Lenten break is happening, I think, on March 18. Ito hong panukala na magkaroon ng review sa oil deregulation law, will that, do you have time bago kayo mag-Lenten break o ito po ay sa pagbabalik na po ninyo? Alam mo, Samang Ted, para sa kapakanan ng bayan, hindi makailangan yung break. Basta pumunta lang tayo sa simbahan during the Holy Week. Magsamba lang tayo. Kung Muslim ka, magsamba ka. Kung Katolik ka, simba ka. Pwede kami mag-extend ng, basta tinawag ng Presidente yung special session to talakay yan. Walang problema. Hindi magbe-break ang mga congressman. Kasi panahon na rin talaga para tumulong yung Kamara para sa taong bayan. Okay, that's good to hear. Ano po, Congressman? Congressman, hindi ko alam if you're familiar kasi during the time of former Secretary Cusi, no, panahon po ni Pangulong Digong, 2019, naglabas sila actually ng kautusan para doon sa unbundling
ng pricing ng petrolyo. Meaning, gusto nilang ipadetalye para nga magkaroon ng transparency because now, if you observe, hindi ba ngayong kabibili, tapos ang pinagbabasihan mo na pricing ay yung world market prices, tapos kahit na old stock nag-a-adjust, di ba, sa presyuhan. Exactly. Opo, so ngayon, Exactly. yung purpose po ng memorandum ng DOE na na-TRO ng court kasi nga nagreklamo yung oil companies is magkaroon ng unbundling. Opo, yung ang sabi po ng iba, yung unbundling na yun, pati ni Secretary Sharon Garin, sinasabi niya, yun nga daw po dapat ang maging bahagi ng amyenda sa oil deregulation law. Kayo ho ba sa inyong mga pagdinig, meron ba kayong ideya sa presyuhan po na nangyayari ngayon at yung kung magkano po ang industry take o profit per liter ng mga gas companies, big players o small players? Yan po. Last meeting namin, noong isang araw, hiningi ko po sa DOE na gumawa sila ng price breakdown galing sa presyo ng Middle East. Ito yung crude oil na nire-refine ng petrol. Isa lang po ang refinery natin. Tapos yung mga binibili na finished product galing sa Singapore, galing sa South Korea, galing sa China, yung mga independent petroleum companies na walang refinery, bumibili lang yan sa Southeast Asia, pinakamalapit na refinery, para i-retail nila dito sa atin. So I asked Department of Energy, bigyan kami ng breakdown. Ang ibig sabihin ng cost breakdown from import cost mo, halimbawa galing sa Singapore yung ating aviation gas or yung ating kerosene or yung ating fuel at saka gasolina. Bigyan kami ng price breakdown, magkano yung FOB cost ng Singapore, magkano yung insurance, magkano yung freight. Pagdating sa Manila, ano yung mga nadadagdag na cost pagdating sa pantalan ng Manila o sa imbakan ng krudo doon sa maribilis ng mga kumpanya nag-i-import. Kasi kasama doon sa oil deregulation na kasamang TED na yung mga companies na gusto mag-import nito, inuutosan sila na mag-inventaryo sila ng at least minimum 30 days. Yung refinery po, more than 30 days yun kasi magre-refine pa eh. So kasama po sa costing yun, may interest cost of money po yun pag nang-imbak ka na hindi mabenta mo na reserve lang, di ba? So I want the price breakdown para ma-determine natin kung anong gagawin natin, paano natin kausapin yung mga importing ng oil companies, paano sila na wag naman masyadong magpataas in times of crisis like this. Opo, sige. So, in other words, Congressman Alvarez, ang ating tutunghayan ay pagbabalik sa regulasyon sa oil industry o hybrid type ito? Maganda sana hybrid lang, kasamang TED, para hindi tayo babalik na human economy na naman, yung gobyerno na naman ang mag-uman sa presyo ng langis. Kasi pag gobyerno, atakable palagi. Hindi mo maitaas kung ang market ay ang source ng ating pinagkukunan ng refined products at saka yung ating crude ay tumaas. Hindi mo basta-basta mataas ka agad. Pero kung kausapin natin yung mga players dito sa petroleum industry, tingin ko, lalo na yung gobyerno, kung mapagbigay sila, halimbawa, yung excise tax, 10 piso kaagad yun sa crudo at saka 6 na piso sa gasolina. Paano yung BAT pa? Kung 50 ang presyo mo, ang BAT 6 pesos. Kung maging 100 ang selling price mo, ang BAT mo niyan, 12 pesos. So kung 12 yan, plus 10, 22. Kung ang presyo 100, biro mo, tanggalin mo yung 22, 78 na lang. Kunti na lang, maibalik natin doon sa sana 60, 65, 70 lang. Hindi masyado. Kung meron tayong batas na nag-uutos sa mga petroleum companies na during times of crisis, wag naman sila magsamantala. Sana ang profit nila 1 to 2% lang para mabuhay lang yung kumpanya kasi sila meron ding operation cost, meron ding capex, meron din silang cost to exist, di ba? Khaled? Opo, sige po. Sige, so when do we expect, Chairman, ang inyong pagpapatawag po ng public hearing for this purpose, ito hong pag-revisit sa oil deregulation law? Meron kaming special meeting ni Secretary Garin at saka ni Speaker Buji. Hopefully mangyayari ito sa Monday. Para tuloy-tuloy na ito, meron pa naman Monday, Tuesday, Wednesday. At kung kailangan, hindi man kami kailangan magbakasyon, kasamang TED. Pagtrabahoan natin ito dahil yung bakasyon,
taon-taon man dumarating yan. Pero yung oil crisis, hindi naman ito yearly. So, talakayin na muna natin ito. Huwag muna tayo magbakasyon. Trabaho muna. Opo. Oo nga, kasi ngayon po ay uncertain times, at nasa nasa crisis ang buong mundo. So we expect ng ating mga mambabatas po ay makidalamhati sa taong bayan, Congressman. Opo. Para naman kasamang kid, makita ng taong bayan na hindi na lang kami puro batikos Kaya alam mo na, siyempre, puro buhaya na lang ang tingin nila sa mga congressman. Huwag naman sana, gusto ko magtrabaho ng trabaho para kung maaari nga, doblehin yung aming working days dyan sa Kamara para makatulong talaga tayo sa bansa. Kung ano yung makatulong sa bansa, gawin namin. At dapat ipasa rin at gawin ng Senado para mabilis. Hindi na kailangan ito. Extraordinary times, demand, extraordinary efforts galing sa amin. Amen. Sige po. So salamat po, Congressman, Chairman. Magkikibalita kami kung sakasakali po pag magsimula na po ang talakayan sa usapin pong ito. Salamat po, Congressman. Opo, tawag lang anytime, Katid. Opo, thank you. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.